We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla live sa GMA Iloilo Station. Kako naman yung kapuso, Eden Prietos live, you can diri sa GMA Bacolod Station. Duha ka mga persona nga kabahin sa pagpang-hold up sa mga nagapautang nga Indian National sa probinsya sang Iloilo nagsungka sa kapulisan. Ginapahayag lider sang grupo ginkanta sang duha ka mga sospek. Mga puso, ginatudo leader pa dayon yung ginaayam sa kapulisan. Yaring balita ang itutukan ni Kim Salinas. Natumod na sang kapulisan ang ginatudlo sa likod sang pagpang-hold up sa mga nagapautang Indian National sa probinsya sang Iloilo. Ini matapos nagsungka sa otoridad ang duwa ka mga kalalakihan nga nagako nga kabahin sila sang grupo nga nagatarget sa mga nagapautang nga Indian National. Gintumod sang duwa ka mastermind amo si alias Bonjo, residente sang Dumangas, Iloilo. They are into drugs, kaya siguro to sustain sa ilang bisyo, nag-result sila sa pagpang-hold up sa mga Bombay. Suno sa isa sa mga nagsungka nga si alias Boy, 5 na kabulan sang ginrecruit ini ni alias Bonjo. Nagupod kuno ini bangod sang kapigaduhon. Nga mo na nga kay tungkol sa wala man kwarta, tapos do inado ya pala ko nga kamo na nga nagupod na lang. Suno sa kapulisan ang grupo ni Bonjo ang sa likod sang mga insidente sang pagpang-hold up sa Indian National sa Barotac Nuevo, sang Damlaglang, kag sa Dumangas sang nagligad niya Agosto. Sila man ang ginatudlo grupo sa likod sang pagpang-hold up sa Banawasang Santa Barbara, Lucena, Barotac Nuevo, Pototan, Mina kag Cabatuan. Sang Biyernes, nagpatigayon sang entrapment operation ang kapulisan apang nakapalagyo si alias Bonjo. I don't want nga maglusan kita sa aton guard. And we continue sa aton nga entrapment kag dragnet operations. No? In case nga magtuhaw ni sila, we will not give room para nga maghihimo dawat sina nga amo ng insidente diri sa probinsya sang Iloilo. Preso naman sa Dumangas Police Station sanay alias Boy kag alias Butch. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa distrito sang Haro, lalaki nga nagpanglabo sang barangay Tanod, gintiro sang jail officer patay. Si Zen Kilantang nakatutok. Dead on the spot si Hernani Caspillo Jr., 35 anyos matapos nga gintiro ni jail officer Reynaldo Palma, 52 anyos sa barangay Ungka 2, Haro, Iloilo City. Sa investigasyon sang Haro Police, ginlabo ni Caspillo ang utod sang iya live-in partner nga si Ramil Jacome nga isa ka barangay tanod sa lugar. Matambag kuntani si Palma apang ginhakwayan siya sang binangon ni Caspillo, rason nga iya ini gintiro. Ini aton suspect o ini aton arestado sa shooting member sang BJMP nagresponde. Sunod sa live-in partner sa biktima, maindi pag-intindihan ay si Caspillo kagang iya utod. Sa di maging kasugtan nga ginadumilian na si Caspillo nga magpadulong sa lugar. Parte gani sa kung ano gani da ipatukod namon yung mga inasulong-sulong kami da. Nasulong kami, nagpahimo kami sa nagligad kubang-kubangko sa ginpakakas. Daan nga hiligutan ang ginalantaw sang kapulisan nga ginhalinan sang ginamo nan de Caspillo kag Jacome. Nakaangkon sang igo sa tiil paa kag 4 ka pila sa likod si Caspillo nga gintunaan sang iya kamatayon. Samtang si Jacome ang nakaangkon man sang pilas tugas sang pagpanglabo kag ginabulong sa ospital. Na-recover sa crime scene ang basiyo sang bala sang 9mm kag caliber 45. Nakakuha kita sang 4 kang .45 nga basyo. Compatible siya sa .45 nga basyo. May duha ka compatible man nga 9mm nga basyo. Isa ka .45 caliber part bullet.
isa ka sundang nga naga-measure sang 24 inches. Gani palaligban sang otoridad kung sino ang nagapanag-iya sang caliber 45 matapos nga nagsungka ang jail officer dalang iya service firearm nga 9mm pistol. Praso na sa Haro Police Station si Palma kag nagapangatubang sang kasong homicide. Gintingwaan sang GMA Regional TV nga makuha ang bahin ni Palma apang nagpaiway ni nga magpa-interview. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Patay ang 44 anyos nga lalaki pagkatapos nga gintiro sang duwa ka mga persona sa Barangay Bonbon, Lambunaw, Iloilo. Sa pagpangusisa sang kapulisan, dala ang isa ka garaw nag-amok ang biktima. Ginsulong kag gintuyo sini nga buno ng tiyo nga si Quintin Leysa. Bilang depensa, gintiro sang tiyo ang biktima gamit ang kalibre 38. Apisar may igo na sa likod, nakadalagan pa ang biktima kag nakalabot sa compound ni Victor Dagook. Padayon nini sa pag-amok, rason nga natiruan ini ni Dagook sa tiyan kag agtang. Ginhingagaw pa nga madala sa ospital ang biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Wala naman sang plano ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso batok sa mga sospek. Bali nga diferensya ni siya sa paminsaro ng ating biktima. As always siya na ginahimo dira sa barangay Punto Nagawan. Siya napanakit sa tao. Mga nabiyaan nila pang sakit yan. O sa mga dorogista da, pamati, pagtap na sa operasyon sa drug lords ngayara na sa sulod sa prisuhan, kinatutukan sang BJMP6. Regional Office planong ipatukod sa isa sang Negros bilang kabahin sang pagpasangkad sang Intel Monitoring. Yaring balita nga itong gintutuka. Ginapasuni nga nagapadayong gihapon operasyon sa pinakadurugista apisar nga yara na sa sulod sa prisuhan. Suno kay Jail Chief Superintendent Simeon S. Dolojo Jr., Regional Director ng Bureau of Jail Management and Penology 6. Ginatutukan sining pila ka mga personalidad nga ginapahayag padayon nga nag-operate ang gudbong kagon na ang mga ini. Nagapati si Dolojo nga dako mabulig sa hugot ng monitoring base man sa eksperyensya sadto sang nangin opisyal sa BJMP sa Mindanao. Labi, hindi po ma-discount. May mga personalities kami nga sa amon mismo na involved, no? So, ako, I would be strict on that, no? Lauman man suno sa iya ang regular nga Greyhound operations sa mga presuhan. Hindi man ini magduha-duha kakso ng mga mismo personnel nga imbulbado sa illegal na aktibidad. Pinaagi sa internal cleansing sa ilahanay kag pagpatuman sang one-strike policy sa mga pasaway. Hindi na ko na siya pwedeng palagpason, no? Kung halimbawa ang akong mga personnel, I do not want to tolerate anyone, I have to charge them. Apisar, wala pa sa kasiguraduhan ang pagpatukod sa Negros Island Region. Himuon nga prioridad ang pagpatukod sa Regional Office sa Negros agon mapadasig ang intelligence monitoring. Para sa amon niya, mas namigid. Kaya may mga bagay nga hindi naman masarangan, pero kung naaraan mo ng RD, so dako gid iya mabulig kung nari sa amon. Sa naghihilapit naman nga Paskwa, nagapadayon ang pinakaprograma para sa mga PDL sa agon makasuporta sa ilang mga pamilya. Kasubong sang Bread of Life Project, kag mga parol nga sila mismo naghihimo nga ginatanyag pa sa mga dalanon kag malls. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa iban pang nga balita, Iloilo City Government nagpasalig nga wala sang vendors nga ma-displace o kung madulaan sang pwesto pananglitan matapos na ang pag-rehabilitate sa duha ka pinakadako nga merkado sa syudad. Ini ang gintutukan ni John Sala Live. John? Ang Iloilo Central Market kag ang Iloilo Terminal Market ang duwa sa pinakadakong merkado sa syudad sang Iloilo kag hindi lang mga negosyante diri sa syudad kundi pati man sa probinsya ang may palangitan-an diri gani ang pag-rehabilitate sa duwa ka mga merkado ang dako ang mabulig hindi lang sa ekonomiya kundi pati man sa turismo sang syudad. Ginpatigayon ng groundbreaking ceremony sa pagpakayo sang Iloilo Terminal kag Iloilo Central Market. Ang duha ka merkadong kabahin sang PPP o kon Public-Private Partnership sang Iloilo City Government kag SM Prime Holdings Incorporated. Target nga matapos ang mga merkado sa sulod sang isa tubtob duha ka tuig. 1,600 ka vendors ang apektado sa pag-rehabilitate sang Iloilo Terminal Market o kon Super. Samtang 1,200 naman sa Iloilo Central Market. Suno kay Mayor Jerry Treñas ang pagpakayo sa mga merkado ang dako nga bulig sa pagpasanyog sa ekonomiya sang syudad. Sang nakita ako dito bala sa Barcelona, ang tanan nga tao nagakadto sa market. So, ang mga turista nagakadto sa market.
The market is not just a place where people go to buy goods. They go there to as part of the tourist destination. Amo na matabo sa aton sa Central Market kag sa supermarket. Kay mapos na ang pagkadto to, may parkingan pa, and kadako nga economic impact ang mabulig. Ang vendor nga si Denver, wala kuno nagapamalabag sa rehabilitasyon sang merkado. Apang aminado nga nagakabalaka nga baski maapektuhan ang kita kaag pag sinalayo in kaso nga mahuman na ang merkado. Ang nakulba na namon kung damo bala magbago bala sa patakaran bala. Amo na nakulba namon te ang ibang mga gadmay na mga bolantero, mga do basi bala madula bala ano bala te kaluluoy man ang iba. Apang pasalig sang Local Economic Enterprises Office nga kun matapos ng duha ka mga merkado, wala sang vendors nga ma-displace o kun madulaan sang pwesto. Wala ma-displace nga vendors, then ang aton niya ang legitimate vendors. So may mga process kita kung sino mga vendors nga pabalikon naton. So ang mga transient, mamigikuha na sa lugar? May lugar, as much as possible ang transient, gimbutangan nato na sila sang open space para may lugar man sila. Dugang panibabakyaw, wala man sang matabo nga kompetisyon sa pagbaligya sa bahin sang private partner kag sa mga lehitimo nga vendor. Bali wala na sila ga-compete kundi naga-complement. Ang aton nga baligya sa mga vendors naton is different from the supermarket. Isa man sa ginatutukan sa pag-rehabilitate sa merkado, amo ang mapaiway ang pagbaha. Nagpasalig man si Mayor Jerry Treñas nga wala sang magabag-o sa bayad sa renta sang stall sa Tion nga mahuman ang bag-o nga mga merkado. Jared, sa karon padayon ang pag-evaluate sang Local Economic Enterprises Office sa lista sa mga vendors ag masiguro nga tanan nga mga transient vendors kag tanan nga mga registered vendors ang mga merkado ang mahatagan gid sang ila pwesto pananglit nga matapos na ang duha ka mga merkado. Jared? Madamo gid nga salamat sa update, John Sala. Bao, good luck na lang mga puso, panibago naman nga pagsaka sa presyo sang gatong ipatuman buwas. Samtang gas allowance ang intugyan sa Bacolod City LGU sa mga tricycle driver sa syudad. Pila pa lang ang nakakuha bangod sa mauti kag malawing nga proseso. Yaring balita. August 2022, sang ginaprubahan ang City Ordinance No. 1003 nga maghahatag sa 1,000 ka peso sa masobra 5,000 ka driver sang tricycle sa Bacolod City, Bangod sa pagsaka sa presyo sang gato. Apang subong pa lang atuig, natigayon ang pag-release sang ayuda. Ang mabudlay pa kay ang simple nga requirements nga proof of membership halin sa Tricycle Owners and Drivers Association o kung toda kang driver's license ang nging mabudlay nga maproseso. Itungod yung may mga requirements sila nga dapat i-comply which under the ordinance tani simple lang gid kaayo pero I think ang aton COA may iban sila nga ginabangayo. So ang iban tungod hindi maka-comply, hindi makadto kaga ang processing kabalo na makamo sa government processes. So we have to comply with that. Sa target nga masobra 5,000, 1,099 pa lang ka drivers ang natubod nga kwalipikado sa ayuda. 34 pa lang nakabaton sang subsidy, samtang 104 ka driver ang naka-line up nga magabaton sang ayuda subong nga semana. Buwas isa naman ka big time oil price hike ang ipatuman. Base sa oil industry sources, 2 pesos kag 30 sentimos ang saka sa presyo sang kada litro sang diesel. Ang gasolina ang magasaka sang piso kag 70 tubtob 2 pesos kada litro. Samtang ang kerosene magasaka sang 2 pesos tubtob 2 pesos kag 30 sentimos ang kada litro. Ang ining mga driver, wala pa nakahikot sa papeles agon makakuha sa ayuda nga alibyo kung tani sa liwat kapag taas sang presyo sang gato. Di ba man siyang mahatag sa aton sa akin kung paano sa makababaton? Wala ka mo tayo representative sa Babis. Waway, hindi ka mas nga mabaton. Wala ito kung wala sila gatag kung ang aton nga purok o kung ang aton barangay. Daw mga sobra na isa ka to, guro nga muna na. Way pa Japon nagabot sa subong. Yawa na ulat no? Oo kapila na magsaka ang gasolina. Ang ayuda ya. Way Japon ang ayuda Sa lista sa LGU, may pila na ka-driver nga miyembro sang TODA sa Villamonte kag Takuling ang nakabaton sang subsidiya. May pila ka-driver sa Mansilingan nga posible mahatagan sini nga semana. Kulang naman sa requisitos ang mga tricycle driver sa iban pa nga mga barangay. Samtang, ginapaabot sa Bacolod City LGU ang masobra 30 ka units sang e-jeeps kag ginalauman man ang pagpatuman sang LPTRP sa syudad. Opo, Kiril Casillo,
Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka taxi driver sa Iloilo City nagpahayag nga apektado ang ila biyahe bangod sa mga isyu batok sa kapareho nila nga driver. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Sunod-sunod ang mga isyu nga ginakaulamiran sang pila ka taxi driver sa Iloilo City. Sang damnaglang, may ara nga nabiktima sang pagpang-hold up. May ara naman nga ginreklamo sang hindi pag-agi sa insakto nga dalan. Kagang ulihi ang pagpanghurikap sang driver sa pasahero. Gani ang pila ka mga taxi driver sa syudad, aminado nga apektado man ang ila biyahe bangod sa ini nga mga isyu. Sa subong sa daw amogin man ka batsagin man kagapin pabigado ang daan subong biyahe mo nadra mga 500 1,000. Panawagan sang taxi driver sa mga pasahero nga hindi sila pagsalamahon. Samtang ginkumpirma sang kapulisan nga desidido ang 18 anyos nga babae nga magpasaka sang kaso batok sa taxi driver nga ginreklamo bangod sang ginaaligar nagpangmolestya sa iya. Natubod ang sospek pinagi sa CCTV footage sang barangay. Nagpamalibad na ang babae kag ang driver nga maghatag sang pahayag. Plano naman ni Mayor Jerry Treñas nga sa pulo ng PSTMO kag taxi operator sa syudad. Ma-meet kita sa mga taxi operators ta, ikaduwa, pangayoon ta, i-train nila tani ilang mga drivers. Para nga bisan prestong isa to, doon nagsala man lang to kuno. Pero para ma-avoid ina bala. Natala naman nga magsapol buwas ang taxi operators kaupo ng kapulisan sa paghimo sang nagkakaigong atikang agot masiguro ang seguridad sang mga pasahero. Every now and then, regular ini nga itong meeting kag pag-remind sa atong mga drivers on how to pay the proper courtesy sa atong mga pasahero. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagpasirado sang Ungka flyover, isa na katuig nga ginaantos sa mga driver kag commuter. Samtang dugang nga girder sa Aganan flyover na install na. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Nag-isa na katuig subong nga adlaw sang ginpasira sang DPWH-6 ang Ungka flyover sa mga motorista matapos makitaan sang pag-usmod pila ka adlaw lang humalin sang ginbuksan ang tanan sini nga lane sa mga salakyan sang September 5, 2022. Isa na katuig nga wala na puslan ang 680 million pesos nga proyekto. Kumahuman din, di ko din nadudo ka kasulahay din. Masugura nila kung matapos para magtaway man naton nga alagyan kay bisa traffic yawan sila kapuli. Gabihan pa sila alas 5 buhi nila, alas 6 o kon 6:30 pa sila kabot sa mo. Kayo na ni sa temprano pa balamis ka syempre damo kakapektuhan ka sa traffic. Tubtub subong ginahulat pa ang pinal nga rekomendasyon sang third-party consultant kag Bureau of Design para sa rectification measures nga patigayunon. Kindly give us time to discuss this with the third-party consultant, and that's the time that we will give an official statement. Samtang nagapadayon naman ang konstruksyon sa Aganan flyover sa diin na-install na ang dugang nga girders. Kaya kung ginsigi nila, in short, ang ginahulato namon nga soil testing result, wala man gali isang problema, that's why nga tiging padayon nila. But we're still waiting sa ilang update kung kamusta ng vlog results sa ilang ipatigayon nga soil testing dira sa Aganan flyover. Buwas natala na ang magpatawag sang pagsinapol ang DPWH-6 agud istoryahan ang partial opening sa Ungka flyover sa mga light vehicle. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Give us time pa ha. Samtang makapuso, baw apat sa masobra 700. Kamay empleyado sang La Carlota City LGU ang nagpositibo sa ginpatigay nga random drug test sa City Health Office kag PNP kahapon. Ang mga nagpositibong natala ng ipaidalom sa confirmatory testing. Pananglitan nga liwat magpositibo sa paggamit sa illegal nga droga, iga-evaluate ang mga ini. Posible pasakan sa kaso, administratibo ang mga empleyado nga nagpositibo sa illegal nga droga apang suno kay Mayor Haladoon, tagaan na isang tsansa sa LGU ang mga ini sa ilang trabaho kang ipaidalom sa drug rehab program. Nakuwaan sang suspected shabu ang duwa ka persona nga ginapayag nagtuyo pa nga magpalagyo sa checkpoint sa Haro, Iloilo City. Arestado ang driver nga si Ronnie Constantino kag backrider sini nga si Larry Lenaha.
Ginparahan sang haro pulis ang duwa ka checkpoint apang wala nagdulog gani ginlagas sang kapulisan. Sang nagpondo ginapayag nga nahulog ang suspected shabu nga dala ni Lenaha. Si Lenaha ang magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang disobedience to lawful order in relation to Comelec checkpoint ang ginapangatubang ni Constantino. Well, ang aton nga arestado kagabi sa aton yung conduct ng Comelec checkpoint amo ning si Larry Lenaha nga taga Bago City, Negros. And then ang isa, amo ning driver, amo ni si Ronnie Constantino. Totally born ng balay nga ginapanigyahan ni Arthur Regalado Jr. sa barangay Malandog, Hamtik, Antique. Human sa kawayan ang balay rason nga madasig ang ginlamon sang kalayo sa pagpangusisa sang Hamtik BFP. Napabayaan na kandila ang ginatudlog gintunaan sang kalayo. Wala man sa may napilasan o kung napatay sa nasambit nga insidente. Wala na sa kaboy sa nasapuan sa unasan ang boat captain nga si Ricky Barido Domingo sang aga sa barangay Kulasi, Rua City, Capiz. Madumduman Biyernes ang Capiz ang nagpalabot ini upod ang 3 ka krus ang naigo sang kilat ang ilang nga sakayan samtang nagapangisda. Nakaangkon sang paso sa likod ang isa nila kakaupod samtang nakaluwas naman ang duha pa. Nahuli ka mga aksidente nga nagluntad sa bayan sang barangay Napnapan, Sur, Tigbawan, Iloilo. Makita sa CCTV footage ang hinali nga pagbalang-balang sang tricycle sang nasugatan sini nga isa ka motorsiklo tubtob nga nakabunggo ini sa nakaparkman nga tricycle sa kilid sang karsada. Nagtabok ang duha ka pasahero nga naga-backride. Padayon ang investigasyon sang Tigbawan Police sa aksidente. Pilason ang 47 anyos nga si Manuel Alibo matapos ginbuno sang sospek nga ginkilala kay Jeter Pasaporte. Sa pagpangusisa sang kapulisan pareho nga nagainom-inom sa isa ka balay ilimnan sa barangay 12 Palay City, Negros Occidental ang biktima kag sospek. Mapauli kuntani ang biktima sang ginsundan ini sang sospek nga ginbuno sa nagkalain nga bahin sang Yalawas. Padayon na ginaayam ang sospek kag ginahibalo pa ang motibo sang pagpangbuno. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, ululupod kita nga makifiesta sa Banwasang Alimodyan karon alas 8 sang gabi sa Alimodyan Market Square. Makabanding ta si Ken Chan sang abot kamay na pangarap. Magapakilig naman ang bida sang The Missing Husband, Rocco Nasino. Sigurado nga madula gid ang inyong stress sa dala nga performance ni Kokoy De Santos sang Bubble Gang. Gani, see you there mga kapuso! Sa iban pang balita, tagdumalahan sang Western Visayas Sanitarium General Hospital, nagpahayag nga ginahikot na nga mahatag ang sweldo sa mga contract of service employee matapos pila sa mga ini ang nagreklamo sa delayed na naman nga sweldo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilanta. 256 ka mga contract of services o kon COS sang Western Visayas Sanitarium General Hospital ang wala pa makabaton sang duha ka bulan nga sweldo halin sang Hulyo kag Agosto. Suno kay Medical Center Chief Dr. Judy Ann Dumayas, ginaktuhan na sang tagdumalahan ang ining reklamo. Ginatudlo ni Dumayas nga rason sang pag-aatrasar sang sweldo sang COS ang ila accountant nga ginaalegar wala nagaakto sa payroll sang COS. A regular procedure kung paano maka-claim sang sweldo. And una sa tanan, wala gina-acknowledge ang accountant namon ang ila kontrata. So hindi siya gusto maghatag sang sweldo. Either wala niya gina-receive ang mga payroll, kag wala niya gina-act on. For most of the time, we work closely with CSC and COA ginahapon sa procedures and we follow lang kung anong advices nila para at least ng legitimate ang procedures nga ginahatag namon para makasweldo. Pagklaro ni Dumayas, wala man sila sang personal nga away ni Conrado Sorongon nga accountant sang ospital. I don't think so. Nga may conflict between sa amon personally, no? Di trabaho lang niya tanan. I think sa iya, even from previous nga administration, halin pa sang kay Dr. Rado Guzman sang 2013, 2014, daw amo na gid man na iya nga batasan niya.
he always wanted to control management by doing so. Matandaan nga nagpatunga na ang DOH Central Office angot sa isyu kag nagpatigayon na sa investigasyon. Gintinguan sang GMA News Team nga makuha ang bahin ni Sorongon apang nagpamalibad na ini nga mag-atubang sa kamera kag magpa-interview. Natala na ang mabaton sang contract of services ang ila sweldos matapos nga naproseso na ang ilang mga dokumento. Upoy Kirmal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso, halos 90% na sa target nga masobra 340,000 ka mga residente sa Bacolod City nakabaton sang tag 2 kilo nga bugasikan sa local government unit base sa datos ng DSSD. Sunod sa DSSD, sang nagligan nga Setyembre 9 kag 10, madamo sa nagbalik kag nagkuha sang ayuda. Rason nga sang Sabado, September 16, gamay na lang ang nabilin nga benepisyaryo. Sa karon, nagapatigay na lang sang mapping ukon pagpangita sang mga wala pa nakakuha, agud gilayon na sila nga mahatagan sang ayuda. Bukas man ang talatapan sa mga luyag pa magkuha. I-submit pa ni siya namon mismo. Wala pa kami further instruction kung after sini along amon nga himuon. Kay consolidate pa ni nila kung sino. Mga kapuso, wala sang bag-o nga malain nga tiyempo nga nagaluntad subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag nagahina naman ang habagat apang magapadayon gihapon ang pag-ulan sa pungsod. Bango din na sa Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ nga nagalabot sa Mindanao. Ang ITCZ among pagsugatanay sang hangin gikan sa Northern kag Southern Hemisphere. Diri nagatipo na madamon nga panganod gani ilauman ang maulanon nga tiyempo sa mga apektado nga lugar. May chance man sang localized thunderstorms sa iban pa nga lugar. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos sang Metro Weather, may pag-ulan sa Antique, Capiz kag Negros Occidental. Posible ang mabaskog nga ulan gani mangin alerto sa baha o kun pag-usmod sang duta. May chance man sang pag-ulan sa iban pa nga bahin sang Visayas, pati sa Luzon kag dako nga bahin sang Mindanao. Mga kapuso, may balungan na bala karon sa gabi kung sino gid man bala ang matudtod nga nagpatay. Kay Gustavo Reales, ang kapulisan may trumpet operation nga himuon para madakpan ang matudtod nga killer. Ang ulihi nga Lunes ang Royal Blood ang lantawon naton pagkatapos ang maging sino ka man. Nag-transform into a drag queen si Rita Daniela bilang guest performer sa Battle of the Judges ang Sirena by Glock 9. Sa iya Instagram, ginshare sang actress and singer ang iya drag lokong sa rin naka-purple wig ni with superb drag makeup. Madugay na kuno nga dream ni Daniela nga ma-experience nga maging drag queen. Goosebumps ang feels kuno ni Barbie Forteza kada makita niya ang kinalay ni Monique Cagdino nga pareho niyang karakter sa maging sino ka man. Good job self ang caption sini sa latest IG post nga may pictures ang duha ka nagkalain-lain sini nga karakter sa maging sino ka man. Samtang yari naman ang mga eksenang hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man. Paano pala mag-umpisa liwat si Monique bilang Dino? Madumduman pala ni Cardi nga nakakitaan na sila sa to. Inakagiban pa ang mga aksyon kag puno sang kilig ang mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, 98 days na lang, Pasko na. Mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gini salamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga serbisyo sa pungsod.